ang isang impakta na katulad ni Sara Duterte. Lahat kayo dito, marami dito manggagawa, tama ba? Tama ba? Di ba hirap kayo maghanap ng trabaho, tama? Di ba pagka kayo nag-violate ng mga rules ng inyong kumpanya, di ba tanggal kayo kagad pagkatapos ng proseso? Ay nagdadalawang isip pa kung dapat bang tanggalin ang impakta na yan o hindi. Ano ang magpapagalaw sa kanila? Tayo. Tayo ang kanilang employer. Tama? Pag hindi ginawa ng Kongreso ang trabaho nila, anong tawag doon? Abandonment of work. Mga busit sila. Tama ba? Ngayon mula sa Siklab People's Organization, mula sa kasama natin sa Kalipunan at Sentro, palakpakan po natin si kasama Joshua Mata. Isang maalab na pagbati sa lahat na nakikibaka para sa hustisya na nandito ngayon. Palakpakan nyo ang sarili nyo, mga kasama. Palakpakan nyo ang sarili ninyo. Marami na po tayong narinig bakit mahalagang i-impeach ang impaktang yan. Kailangan ko ba makipaliwanag yan? Tingin ko, mahalaga na marinig nyo din. No? Imbis na magpaliwanag pa ako ba't kailangan siya impeach, tingin ko mahalagang malipaliwanag ko din. Bakit napakahalaga? Para sa mga manggagawa katulad ko na matanggal ang isang impakta na katulad ni Sara Duterte. Lahat kayo dito, marami dito manggagawa, tama ba? Tama ba? Di ba hirap kayo maghanap ng trabaho, tama? Di ba pagka kayo nag-violate ng mga rules ng inyong kumpanya, di ba tanggal kayo kagad pagkatapos ng proseso? Tama. Ngayon, ano ba ang dahilan ba't natin siya kailangang tanggalin? Una, tayong mga manggagawa, pag may trabaho inatas sa atin at iniwanan mo, anong tawag doon? Abandonment of work. Termination yan. Termination yan. Anong ginawa ng impaktang Sara na yan? Nung merong kalamidad, umalis para manood ng concert. Hindi ba abandonment of work yan? So, hindi ba dapat tanggalin siya? Sa mga manggagawa, pagka tayo ay nahulihan na tayo ay nagnanakaw, kahit suspetsa pa lang, malamang ipoproseso na tayo para tanggalin. Tanong, bakit nandyan pa yung impakta na yan, mahigit 600 million na ang hindi niya maipaliwanag? Ba't nandyan pa yan? Hindi ba kakapalan na ng mukha yan? Dapat ba siyang tanggalin? Pangatlo, at isilipin ko yung aking notes, mga kapatid. Tayo na mga manggagawa, hindi tayo pwedeng mag-violate o mangharas ng mga kasama natin. Tama ba? Lalo na, meron ng ILO convention ngayon laban sa violence at harassment sa world of work. Ngayon, bakit nandiyan pa yung Sara na yan? Itong mga nakaraang taon, halos araw-araw, nung nakaupo pa siya bilang VP, wala siyang ginawa, kundi i-ragtag kami ng mga manggagawa. Hindi ba violence yan? Hindi ba harassment yan? Hindi ba dapat tanggalin na yan? Yun naman pala, nagkakasundo naman pala tayo eh. Dapat tanggalin talaga yan. Now, having said that, mga kapatid, make no mistake, wala na nating habaan na usapan. Hindi natin kailangan magpaliwanag pa bakit siya dapat tanggalin. Ang kailangan natin ay katulad ng ginagawa natin na i-pressure natin
ang mga nagdidesisyon sa ating bansa na mukhang marami ay nagdadalawang isip pa kung dapat bang tanggalin ang impakta na yan o hindi. Ano ang magpapagalaw sa kanila? Tayo. Sino magpapagalaw sa kanila? Tayo. Paano natin sila mapapagalaw? Sa pamamagitan ng mga ganitong pagkilos. Tayo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan. Tayo ang bumoto sa kanila para gawin ang tama para sa atin. Tama? Tayo ang kanilang employer. Tama? Pag hindi ginawa ng Kongreso ang trabaho nila, anong tawag doon? Abandonment of work. Mga busit sila. Tama ba? Kaya paalala natin, wala nang atrasan. Panahon na para tanggalin si Sara. Subalit hayaan nyo magsalita ako ng isang paalala lang, mga kapatid. Isang paalala lang. Tama, tanggalin natin si Sara. Tama, wala na tayong dapat pang pagdebatihan. Tama, dapat kumilos ang Kongreso agad-agad bago matapos ang kanilang termino. Kaya nila yan kung gugustuhin nila. Yung Maharlika Fund nga natapos nila nang wala man lang maayos na proseso. Ba't nila kayang gawin ito? Tama yan. Subalit isang paalala lang, mga kapatid, isang bahagi lang to ng trabaho natin. Kung seryoso tayo na tanggalin sa poder ang mga tao na nag-aabuso sa kanilang karapatan, kung seryoso tayo na gawin yan alang-alang o sa pangalan ng hustisya, dapat seryoso din tayong labanan ang lahat ng klase ng hustisya sa lipunang ito. Hanggat hindi natin nababago ang sistema sa lipunang ito, meron at merong impakto na katulad ni Sara na muling lalabas bilang leader natin. Papayag pa ba kayo doon? Papayag pa ba kayo doon? Kaya mga kapatid, umulan, umaraw, hindi tayo aalis dito. Ang aalis, kakampi ni Sara Duterte. Kaya mga kasama, impeach! 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 Maraming salamat sa inyo lahat.